Kumusta mga bro? Andito tayo ngayon sa Skygo Ormoc Branch. Dito lang yan sa Sitio Haobon, Porocogis, Barangay Tambolilid, Ormoc City, Leyte. Hanapin nyo na lang sa Google Maps or pwede kayong tumawag sa number na pinost ko sa screen. Or pwede din kayong mag-chat sa Facebook page nila. Andito tayo ngayon para i-review ang napaka-affordable na 125cc scooter ni Skygo. Ang nasa harap natin ngayon ay si Skygo Blink 125. Ito ang scooter na release ni Skygo sa 125 category or sa 125 segment. At nagulat ako nung una ko inikutan to kasi meron siyang mga features na ngayon ko lang nakita sa isang 125cc na motor or na scooter. So, ang kulay na meron tayo ngayon ay blue tsaka gray. Combination siya. Yan, dito naman tayo sa headlight niya. Napakaangas. Parang nagiging mata niya yung signal light niya. And dito naman pala sa signal light, naka-bulb type pa yan. Tapos dito naman sa headlight, halogen pa rin. Isang bulb lang yung high tsaka low. Hindi siya nakahiwalay. Tapos dito sa gilid, ito yung DRL niya or yung park light niya. So di natin mapailaw kasi wala pa tong battery. So ito yung harapan ni Blink 125. Simple lang siya pero malakas yung dating. And napaka-unique ng design niya. Kakaiba siya sa mga typical na mukha ng scooter na nakikita natin lagi sa daan. Tsaka lalong gaganda to kapag naka-LED to lahat. Headlights tsaka signal lights. Dito naman sa taas, meron siyang visor tapos medyo naka-usli siya. Maganda to para protektado yung panel gauge mo. Tapos dito naman, ito yung kabitan ng side mirror. Tapos dito naman niya sa kabila. Ayan, ito yung brake lever niya. Dito naman tayo sa upuan. Medyo madumi siya. Pero, ayan, okay naman. Yung material niya sa gilid, iba. Medyo makinis yung nasa gilid. Tapos may logo ng Skygo. Dito naman sa taas, okay lang. Hindi naman to yung madulas na material ng upuan. Tsaka malambot din siya. Hindi siya matigas. Talagang hindi nila tinipid yung upuan niya. So, ito naman yung ilalim ng upuan niya. Matigas naman. Mukhang matibay. Di ko alam kung para saan tong goma na to. Pero may sabitan siya ng bag. Pwede niyong paglagyan ng papel or yung mga maliliit na tools. So ito naman yung U-box niya. Hindi ko nakuha yung eksaktong liters nito. Pero maganda siya kasi flat lang yung surface niya. Hindi siya katulad ng ibang scooters na may umbok. Kasi nandun yung battery, mga ganon. So, talagang mamamaximize nyo yung space at madami kayong malalagay na gamit sa loob. Pwede kayong maglagay ng damit, kapote, mga snack nyo sa biyahe, ganun. Kasya dito mga isang 1 liter na Red Horse tapos mga 3 stallion siguro. Nice. Dito naman tayo sa fuel tank. Meron tong capacity na 5.8 liters. Tapos ang sabi kaya itong tumakbo ng 42 kilometers per liter. So maganda siya pang long ride, pang trabaho, or pang delivery, ganun. Or kung gusto niya lang talagang mag-ikot-ikot sa city. So napakatipid niya. Hindi mo kailangang problemahin yung gasolina. Tapos may drain din siya dito. Yung dalawang butas na to. In case umapaw yung gasolina nyo or nabasa ng tubig yung bandang part na to. Di siya dediretso sa U-box. Dito naman sa grab bar niya, nagustuhan ko kasi may design yung mismong grab bar. Tapos hindi lang yun basta design kasi nakakatulong din yun para sa grip mo. So kapag hinawakan mo yung ganun, mas makapit siya sa kamay. So talagang magugustuhan niya ng mga OBR nyo kapag mag-aaway kayo.
Sa taillight naman tayo. So, nagustuhan ko to kasi napaka-sporty niya tignan. Tapos, integrated yung signal lights niya. So, iwas bali siya. Taillight tsaka signal lights niya bulb type. Isa pa sa nagustuhan ko yung design niya dito sa gilid. Ang nakakaganda dito kasi kahit malapit na or nasa gilid mo na yung kasabayan mong motor makikita niya pa rin na nakasignal ka. Dito naman sa fender niya sa likod, matibay naman. Naka-carbon, parang carbon yung design. Tsaka maganda siya kasi sobrang haba. Talagang iwas talsik to kapag maulan or pag nakadaan kayo ng mga maputik na lugar. So talagang matutuwa yung OBR nyo nito. Wala din siyang sariling plate light. So yung ilaw sa plate number niya nagagaling sa taillight niya. Kung mapapansin nyo, yung bandang ilalim ng taillight, hindi na siya pula. Clear na siya. So yung part na yun yung ilaw papunta sa plate number niya. Yung gulong naman niya, ang sukat nito ay 90-90, 14. Bagay lang din yung laki niya sa scooter. Tapos yung brand naman ay Yuanxing. Di ako familiar sa brand na to pero mukhang okay naman. Di rin kayo mahihirapang magpahangin ng gulong nyo kasi kung makikita nyo dito. And mas accessible yung pito niya dito sa gilid. Tapos naka two-tone yung mugs niya. Combination siya ng silver tsaka black na kulay. Dito naman tayo sa tambucho. Simple lang siya. Sagad yung heat guard niya dito sa dulo. Tapos naka two-tone din. Carbon yung design. Tsaka matte black na kulay. Dito naman sa mismong tambucho niya, merong logo ng Skygo na parang naka-engrave. Tapos air-cooled pala to. So, andito yung fan niya. Ito naman, dito kayo magsasalin na engine oil nyo kapag mag-change oil kayo. Ayan, ito yung view ng motor mula dito sa likod. Medyo madumi lang siya kasi yung location ng Skygo dito nasa tabi lang talaga ng highway. Dito naman sa kabila, ito yung susian niya para mabuksan yung U-box. Ito naman yung shock niya. Monoshock pala to, non-adjustable. Tapos yung airbox niya ito, maliit lang. Yung crankcase cover naman niya, merong logo ng Skygo. Meron din tong kickstart. Ito naman yung mga isa sa mga nagustuhan ko. Itong mudguard niya kasi napakalapad. Talagang protektado yung makina nyo sa mga tubig or putek na nanggagaling sa gulong kapag naulan o kapag napadaan kayo sa mga maputik na lugar. Dito naman sa footrest niya, goma yung nasa taas niya. Ang nagustuhan ko lang kapag goma yung apakan kasi hindi siya madulas lalo na kapag basa or kapag maulan. Tapos dito naman sa ilalim, bakal. Ito lang yung downside niya para sa akin kasi wala pang kill switch yung side stand niya. So kailangan nyo maging maingat lalo na kapag nakaandar na yung motor. Yung sa center stand niya naman, umaangat naman agad. Tapos wala siyang sayad kapag gusto nyo mag-banking-banking. Yung side fairings naman niya, color gray na merong decals na kulay blue tsaka puti na combination. Tapos may nakalagay na Blink 125. Dito naman yung engine cover niya. Meron pala tong 8 horsepower. Tapos kung makikita nyo, meron siyang design dito na butas para kahit papano may pumapasok na hangin papunta sa makina. Dito naman sa bandang harap, meron ulit decals na may nakalagay na Skygo. Ito naman yung step board niya or yung gulay board kung tawagin. Andito na rin yung battery niya sa gitna. So mas accessible siya kaysa kapag nakalagay sa U-box. Dito naman tayo sa harap mga bro. So ito yung sinasabi ko na kakaiba sa motor na to. Kasi so far, ito yung pinakaunang scooter na nakita ko na merong fork boots or shock boots or rubber boots ang gusto yung tawag dyan. Basta yung cover dito sa inner tube niya. So madalas nating nakikita to sa mga dual sport na bikes or yung mga adventure bikes. Pero si Skygo nalagyan nila to. 125cc pero meron ito. And malaking tulong to kasi protected yung inner tube mo. Tapos yung brake hose naman niya, merong parang spring dito. For added protection din to. Meron na rin siyang dual piston caliper. So maganda na yung braking nito. Tapos ito naman yung disc brake niya. Yung brand naman ng front tire niya, same lang din sa likod, itong Yuanxing. Yung size naman ng gulong niya, 80/90, 14. Ito rin yung nagustuhan ko sa motor na to. Itong likod. Yung cover niya halos maabot na sa taas. Maganda to kasi talagang hindi napuputikan agad yung loob ng motor. Kasi nga covered na covered siya. So pwede na kahit hindi kayo mag fender extension. Tapos itong tapalodo naman niya,
Di nun matigas masyado. Yung madaling mabasag, hindi rin masyadong malambot. So, sakto lang sa. Tapos dito sa kabilang side, ito yung odometer cable niya. Since analog pa to, so gumagamit pa to ng cable. Ito yung kailangan nyo ingatan kapag maatras kayo or malayo yung inaatras nyo kasi pwede itong maputol. Ayan, kinuhanan ko siya ng naka-side stand mga bro. Kasi ako gusto kong tinitingnan yung motor kapag naka-side stand. Sobrang simple lang siya pero ang lakas ng dating niya para sa akin. Dito naman tayo mga bro, 5'6 ako and lapat na lapat yung dalawang paa ko. So hindi siya mahirap dalhin. Pero kung mas maliit kayo sa 5'6, kaya nyo pa rin to. Medyo nakatingkayad lang siguro pero okay naman siya kasi magaan lang naman to. Ang timbang pala nito ay 115 kilograms. Tapos yung paa ko naman, size 9. Kung makikita nyo, sakto lang din siya sa step board or sa gulay board. Yung legroom naman niya, para sa height ko na 5'6", sobrang luwag pa niya. So, kung makikita nyo, ayan, nakakagalaw pa ako ng maayos. And ito yung normal na sitting position ko. Dito naman sa gitna, meron siyang hook na pwede nyo sabitan ng kung ano-ano. Sa stepboard naman, pwede nyo pang lagyan ng mga pinamalengke nyo or yung bag nyo kapag magbabiyahe kayo. Yung panel gauge niya naman, analog pa. Ito yung odometer niya. Tapos may Skygo na logo. Dito naman sa baba, yung fuel gauge. Nakakatuwa rin kasi nakahiwalay yung left and right na signal indicator niya. Dito naman sa baba, yung high tsaka check engine indicator niya. So yun, sobrang simple lang ng panel gauge ni Blink-125. Yung handle grips naman niya, okay lang, normal. Pero honestly, madulas to kapag naulan. Meron na rin siyang kasamang bar end. Ito naman yung high tsaka low switch niya. At ang nakaganda dito, tingnan nyo, meron na siyang passing light. So, saan ka pa, di ba? 125cc pero may passing light na. Ito naman yung turn signal switches niya. Left and right, sobrang lambot. Dito naman sa baba, yung busina, sobrang lambot din. Dito naman sa kabila, yung start switch niya. Tapos, meron ng switch yung headlights niya. May off, tapos yung park light, tapos yung headlight. Tapos yung silinyador niya naman, okay lang. Medyo may play, pero okay naman. Yung side storage niya naman, kasya yung buong kamay ko or yung buong kamao ko hanggang sa wrist ko. Sobrang lalim. So, pwede nyong paglagyan ng cellphone yan. Pero, wag na lang kasi delikado, baka malaglag pa. Tapos, ito yung nakaganda, USB charging port. So, hindi lahat ng 125cc meron ito. Pero itong Skygo Blink 125 meron na. Ito naman yung ignition niya. Simple lang. Pwede nyong ilock yung manubela nyo dito. Tapos, meron na rin siyang shutter feature kung saan natatakpan niya yung pasukan ng susi. Malaking tulong to para hindi mapaglaruan ng mga bata. Tsaka, hindi mapasukan ng tubig na nagkukos kung bakit minsan mahirap bunutin yung susi mula sa ignition. So may maliit siya na storage dito sa baba. So hindi siya malalim. Ang pwede lang siguro dito yung mga barya or mga candy. So dito na tayo sa pinakamahalagang tanong mga bro. So ang price ni Skygo Blink 125 kapag cash ay 62,000 pesos. Kapag installment naman, magda-down kayo ng 3,000. Sa 3 years, magbabayad kayo ng 3,171 buwan-buwan. Sa 2 years naman, 4,048. Sa 1 year naman ay 6,547. Tapos may rebate pa na 300 pesos kapag nagbayad kayo before or on sa due date nyo. Sa freebies naman, meron kayong helmet, may tools, sweatshirt, tsaka 3 years na LTO registration. And ngayon, meron silang promo. Kapag nag-down kayo ng 3,000 pesos, mag-a-add sila ng 5,000 pesos on top doon sa down nyo. Tapos, liliit na yung monthly nyo. Or, pwede din kayong mag-avail sa isa pa nilang promo na zero down payment. Magbabayad na kayo straight monthly. So, kung gusto nyo mag-inquire, lalagay ko ulit yung address sa baba. Or kung gusto nyo tumawag muna, andyan din yung phone number nila. Hanapin nyo lang si Sir Rocky at siya yung tutulong sa inyo regarding sa mga concerns nyo or sa mga inquiries nyo. So ayan mga bro, dito nagtatapos ang ating review sa Blink 125 ng Skygo. I-comment nyo na lang sa baba kung ano yung mga masasabi nyo. Basta para sa akin, sobrang sulit ng motor na to.
para sa presyo niyang 62,000 pesos. Comment nyo na lang din sa baba kung meron kayong mga motor na gusto nyo i-review natin at gagawa natin ng paraan or gagawin natin yung best natin para ma-review natin yun or magawa natin ng video. At maraming salamat din sa Skygo or Mock Branch, lalo na kay Sir Rocky sa chance na ma-review natin yung isa sa mga motor nila. And yun lang mga bro, sa susunod ulit, maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. Huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa YouTube tsaka Facebook channel natin. At sa susunod ulit na review mga bro.